Magandang araw sa ating lahat. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga kalamidad at paano ito haharapin sa panahon ng sakuna. Ano nga ba ang kalamidad? Ito ay ang mga pangyayaring nagdudulot ng pinsala sa buhay, sa ari-arian, kabuhayan, kalusugan at ng mga tao sa lipunan. Ngayon ay alam ko na lahat tayo ay nakakaranas ng mga kalamidad dito sa Pilipinas. Ating tunghayan kung ano nga ba ang mga ito sa susunod na slides. Una ay ang bagyo. Ito ay isang marahas at malakas na hangin kumikilos ng pabilog na may kasamang malakas na pag-ulan. Pangalawa ay ang pagbaha. Ito ay ang pagtaas ng tubig na mahigit sa kapasidad ng ilog o ibang daluyan ng tubig kaya ay umaapaw ito at natitipon sa isang lugar. Pangatlo naman ay ang lindol. Ito ay isang marahas at biglaang mabilis na pag-uga at galaw ng lupa at bato sa ilalim dahil sa persang naiipon mula sa kailaliman ng mundo. Sunod ay ang buhawi. Ito ay isang bayolenteng hangin na dumarapo sa lupa na karaniwang nabubuo kasama ng thunderstorm. Ang hangin ay mapanganib dahil kahit anong bagay ay maaaring mahagip nito. Panglima naman ay ang pagsabog ng isang bulkan. Kung ang tensyon sa loob ng bulkan ay mataas, sumasabog ito at naglalabas ng mainit na lava tuwing pumuputok. Maaring may usok at abod din na kasama ito. At ang huli naman ay ang landslide. Ito ay ang pagguho ng lupa na maaaring epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa matataas na lugar, pagputok ng bulkan, lindol at iba pa. Ngayon naman ay ating tunghayan at dumako na tayo sa mga paraan upang makapaghanda sa mga kalamidad na maaaring dumating. Una ay ang pagiging alerto at updated sa mga balita. Pangalawa naman ay ang paghahanda ng emergency plan kasama ang pamilya. Dapat mayroong plan A at mayroong plan B. Pangatlo naman ay ang paghahanda ng emergency kit at ng relief goods gaya ng mga damit, canned goods, at mga flashlight at iba pa mga gamot. At ang pang-apat naman ay ang paghahanda ng ating kabahayan at magkaroon dapat ng mga ligtas na evacuation site sa oras ng sakuna. Ngayon ay ating talakayin kung ano nga ba ang mga ahensya na nagpapanatili sa kaligtasan tuwing mayroong kalamidad. Una ay ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kung saan sila ang nagbabantay sa paparating na bagyo at nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa lakas at landas ng tatahakin ng bagyo. Pangalawa naman ay ang PHIVOLCS o ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung saan sila ang nagbabantay ng mga aktibidad ng iba't ibang bulkan. Pangatlo naman ay ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kung saan sila ang nakatalaga sa pagbabawas ng mga panganib na maaaring idulot ng mga kalamidad. Sunod naman ay ang Department of Transportation kung saan sila ang nagbabantay sa pangkalahatang kalagayan ng mga transportasyon at komunikasyon tuwing mayroong kalamidad. Panglima naman ay ang Philippine Information Agency kung saan sila ang nagbibigay ng mga ulat tungkol sa relief and rescue operation na ginagawa kapag mayroong kalamidad. Panghuli naman ay ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na naniniguradong may sapat na supply ng elektrisidad kapag mayroong kalamidad. At yan nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Sana ay may natutuhan kayo sa ating diskusyon at magkita-kita tayo sa susunod na klase. Salamat sa pakikinig, aking mga mahal na estudyante.